Kilalanin naman natin si Josh Hart, ang pusong mandirigma ng New York Knicks. Pero bago yan, isang napakalaking pagbabago naman ang nasasaksihan natin ngayong 2025 NBA Playoffs. Isang malinaw na senyales na tapos na ang dominasyon ng mga veteranong superstars at tuluyan nang bumubukas ang pintuan para sa bagong henerasyon ng mga bituin ng liga. Tanggal na nga sa playoffs ang mga pangalan na halos isang dekada nating nasanay makita tuwing postseason. LeBron James, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo at Donovan Mitchell. At kung matalo pa sa nalalabing laro ng semifinals ang Boston Celtics ni Jason Tatum at Denver Nuggets ni Nikola Jokic, tuluyan na ngang mawawala sa eksena ang mga superstar na naging mukha ng NBA nitong mga nakaraang taon. Pero habang lumulubog ang mga veterano, umaangat naman ang mga batang leader ng bagong era. Ang natitirang koponan sa playoffs ngayon ay binubuo ng mga batang players na hindi lang all-star caliber. Posibleng maging bagong mukha pa ng NBA sa mga susunod na taon. Indiana Pacers ni Tyrese Haliburton, isang maestro sa playmaking at malupit na scorer Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards, fearless, athletic at may killer instinct na pambihira New York Knicks ni Jalen Brunson, na isang panalo na lang at nasa Eastern Conference Finals na OKC Thunder ni Shai Gilgeous-Alexander, na isa sa pinaka-consistent na two-way guards ngayon, isang panalo na lang din para makapasok sa West Finals. Lahat nga sila ay batang-bata pa at higit sa lahat, sila ang mga bagong leader na kayang humawak ng pressure sa mga pinakamalalaking laban ng season. Bakit nga ba nangyayari ito? Una ay ang NBA ay mabilis na nag-e-evolve. Mas athletic na ang laro, mas mabilis at mas spacing-based ang opensa. Ang mga veteranong superstars na umaasa sa isolation, half-court sets o mabibigat na usage rate ay unti-unting nahihirapan sa bagong tempo ng liga. Pangalawa, maraming koponan ang mas maaga nang nag-invest sa player development. Imbes na maghabol ng big names, binigyan nila ng tiwala ang mga bata at ngayon nagbubunga na ito. Pangatlo, hindi lang basta bagets ang natitira ngayon. Elite young talents ang mga ito na may leadership, basketball IQ at mentality na akma sa bagong sistema ng NBA, na kung may isang malinaw na mensahe ang playoffs na ito na ang simula ng bagong era. At habang humaharap tayo sa pagbabago ng landscape ng NBA, hindi tayo dapat malungkot sa pag-alis ng dating mga hari. Bagkus dapat tayong ma-excite dahil isang bagong henerasyon na ang handang maghari. Patapos na ang era ni na LeBron at Curry, panahon na ni na Haliburton, Edwards, Brunson at SGA. Samantalang mainit naman ngayon ang bakbakan sa playoffs, pero kilalanin muna natin si Josh Hart, ang tinaguriang Mr. Hustle ng New York Knicks. Si Josh Hart nga ay ipinanganak noong March 6, 1995 sa Silver Spring, Maryland. Nagsimula siyang maglaro ng basketball sa edad na 4 years old. Sa kanyang elementarya sa Wheaton Woods, ipinakita na niya ang likas na hilig at puso para sa laro. May tangkad na siya ditong 5'5" sa murang edad. Pagdating naman ng high school, pinili ni Hart ang Sidwell Friends School sa Washington, D.C. Dito ay lalo siyang umangat bilang isang versatile guard. Tumangkad na siya ng humigit kumulang 6'3" at nagsimulang makilala sa kanyang hustle, rebounding at depensa. Naglalaro nga siya sa mga posisyon ng shooting guard at small forward. May skills naman ito sa pagiging hustle, perimeter defense, rebounding, playmaking at pagkakaroon ng clutch shots. Nakilala naman siya bilang elite na two-way role player na may never quit mentality. Pagdating naman sa college, pinili ni Josh Hart ang powerhouse program na Villanova University. Kasama niya rito ang mga future NBA players na sina Jalen Brunson, Mikal Bridges at Donte DiVincenzo. Sa Villanova, ibang klase na ang nilalaro ni Josh Hart. Isang leader, scorer, at rebounder na walang takot sa kahit sinong kalaban. Sa college, tumangkad na siya ng 6'5" at naging pangunahing puwersa ng Villanova Wildcats. Isa siya sa mga nagdala ng team sa NCAA Championship noong 2016 at kinilala bilang Big East Player of the Year noong 2017. Matapos ang kanyang matagumpay na college career, nagpa-draft na siya sa NBA noong 2017 kung saan siya ay pang 23 overall pick ng Los Angeles Lakers. Maganda naman ang ipinakita ni Josh Hart sa Lakers, solid role player, reliable shooter at elite rebounder para sa isang guard. Pero pagdating ng 2019, napilitan ng Lakers na isama siya sa isang malaking trade package para kay Anthony Davis. Sa New Orleans Pelicans, nakasama niya sina Lonzo Ball at Brandon Ingram, pero hindi rin siya nagtagal doon. 3 season lang ang tinagal niya bago na trade papunta sa Portland Trail Blazers. Nasa Blazers, naging solido siyang role player. Umaverage siya ng 15 points, 10 rebounds at 4 assists per game. Pero pagdating ng 2023, isinama na naman siya sa isang trade package, ngayon papunta naman sa New York Knicks. Dito ay muling nagkita sila ng dati niyang teammates sa Villanova na sina Jalen Brunson at Mikal Bridges. Pero hindi nga lang nabuo ang full reunion dahil si Donte DiVincenzo, isa pang Villanova boys, ang naging kapalit sa trade at napunta sa Minnesota Timberwolves. Pero kahit na ganun, sa pananatili ni Josh Hart sa Knicks, grabe ang kanyang performance. Isa siya sa pinakapuso ng team, nagre-rebound gaya ng center, nagdedepensa ng walang kapaguran at kumukuha ng clutch moments.
Ngayong season, si Hart ay may average na 11 points, 9 rebounds at 5 assists per game. May ilang laro pa nga siya na triple-double at palagi siyang energy booster sa court. Malaking bagay si Josh Hart sa playoff run ng Knicks. Sa bawat loose ball, rebound at depensang ibinubuhos niya, kitang-kita kung bakit siya mahal ng New York fans. Kaya sayang din itong si Josh Hart na dating na-draft ng Lakers. Pero sino ba ang mag-aakala mga idol na gagaling siya ng ganito kahusay? Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa puso at sipag ni Josh Hart? Huwag kalimutang mag-like, comment at share para sa mas maraming pangkwento ng NBA.